Tinawag ni US Defense Secretary Lloyd Austin na irresponsableng pag-uugali ng China sa West Philippine Sea. Ang pinsala sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga pinsala sa kanilang mga tripulante sa South China Sea ay bumubuo ng irresponsableng pag-uugali sa pagwawalang bahala sa internasyonal na batas, sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin noong Huwebes, na tinitimbang ang pinakabagong pagsiklab na kinasasangkutan ng China. Ang Maynila at Beijing ay halos araw-araw na nakipagpalitan ng barbs mula noong Martes sa paghaharap sa panatag Scarborough Shoal, kung saan pinasabog ng mga barko ng China Coast Guard ang dalawang sasakyang pandagat ng Pilipinas gamit ang mga water cannon, na nag-udyok ng galit mula sa pamahalaan nito. Napakalinaw namin sa lahat, na isama ang Beijing, na ang uri ng pag-uugali na nakita namin, kung saan ang mga tripulante ng Pilipino ay inilalagay sa panganib. Ang mga mandaragat ay nasugatan at nasira ang mga ari-arian, iyon ay irresponsableng pag-uugali, sabi ni Austin. Sinabi sa isang joint press conference sa Hawaii. Inulit ni Austin na patuloy na susuportahan ng US ang dating kolonya nito ang Pilipinas, gaya ng nakabalangkas sa 1951 Mutual Defense Treaty. Ang aming pangako sa kasunduan ay matatag at kami ay naninindigan sa Pilipinas, sinabi niya pagkatapos ng isang pulong sa mga katapat ng depensa ng Pilipinas, Australia at Japan. Tumanggi si Defense Secretary Gilberto Teodoro na mag-isip-isip tungkol sa mga kondisyon kung saan maaaring ipatupad ng Maynila ang kasunduan, at sinabing yon ay isang pampulitikang desisyon. Ngayon, naalala niyo yung barko ng China dyan sa may Catanduanes? Naalala niyo yun? Ano nang balita doon? Ano nang balita? May bagong balita. Alam niyo kung ano? Nagtatago. Nagtatago na ngayon yung barko, guys. Nagpatay ng tracking system. Yung Chinese research vessel diyan sa may bandang Catanduanes. Ito yung balita. Grabe yun, no? Tigas ng mukha. Sabi, research vessel in Eastern Philippines turn off tracking system. Naka-invisible mode, guys. Eto, mga kotsero, matapos makitaan na nagbagsak siya ng equipment sa may bandang Catanduanes. Ano yung equipment? Nakita niyo na eh. Ba't hindi niyo pa pinuntahan? Ba't hindi pinuntahan ng Coast Guard natin? Masyado lang tayong busy doon sa West Philippine Sea. Alam niyo, minsan nga naisip ko, nung nag-water cannon uli dyan sa may West Philippine Sea, hindi kaya distraction lang yun para dito? Okay. Ano nangyari sa inyo, Philippine Coast Guard? Ba't niyo pinuntahan yan? Diba? Puro radio challenge, hindi raw sila sinasagot sa radio challenge. Di sana pinuntahan niyo, dapat binoard niyo yung ship. Diba? Yun naman daw yung sinasabing dapat gawin eh. I-board daw yung ship. Malaman kung ano nagaganap. Ng AFP na dahilan bakit nagpatay ng AIS ang research vessel ng China na Shenku. Monica, ayaw mag-speculate ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung ano yung maaaring dahilan kung bakit ka nagpatay ng Automatic Identification System o AIS itong Chinese research vessel na Shinku. Itong AIS, Monica, ito yung isang sistema ng barko kung saan nagtatransmit ng impormasyon sa kanyang partikular na lokasyon. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nagpatay ng Automatic Identification System o AIS ang barkong Shenku, isang Chinese research vessel na napabalitang naghulog ng hindi pa matukoy na equipment sa East Catanduanes, kaya hindi pa mamonitor ng Philippine Navy kung saan ito partikular na ngayon. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nakita nilang dahilan, Monica, kaya nagpatay ito ng AIS ay upang hindi ma-detect. Sinubukan din ng AFP na mag-radio challenge, subalit walaan niyang tugon galing sa... Parang medyo obvious yata yun, di ba? Kaya sila nagpatay ng AIS para hindi sila ma-detect. Ay, opo. Opo, mukhang yun nga po, sir. Mukhang yun nga po, ma'am. Mukhang ganun nga po ang punto nila. Naman ganun. Wala bang ibang... Ano ba yun? Wala ba ibang pwedeng ano? Kasi hindi naman talaga ang punto nun eh. Kaya nga nagpatay ka ng AIS ay para hindi ka makita. Hindi ka ma-detect. Sana meron pa tayo narinig na iba pang detalye, di ba? Ba't kaya ayaw nila magpa-detect? Yun lang yun.
Bakit kaya ayaw nila magpa-detect? Sana, pero sabi nga nila, ayaw pa nila mag-speculate, di ba? Sabi. sa barko. It says two things, no? Either talagang ayaw nila mag-engage or either it's actually a vessel in distress. Sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nakalabas na ito ng bansa. How'd you know? As of this morning, Shenko was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Nakalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas. Pero Monica, Wait lang. Something's not right. I smell something fishy. Hindi lang dahil pinag-uusapan natin dagat, ha. Pero something is weird. Merong weird dito. Parang hindi meron silang ayaw sabihin sa atin. Baka it is confidential. Totoong confidential, ha. Hindi yung peking confidential na ginawa ni Morales. Hindi, peke yun. Totoong confidential, classified information. 'Di ba? Siguro, syempre for our own national security, papabayaan ba yan ng ano? Papabayaan ba yan ng ating Navy at saka ng Coast Guard na palutang-lutang lang yan diyan? By the way, mga kotsero, wala po sila sa EEZ ng Philippines. Malapit sila sa sa territorial waters. Nasa contiguous zone sila, yung gitna ng EEZ tsaka ng territorial waters. Andun siya. There's something. Feeling ko classified. Hindi pwedeng Feeling ko alam nila kung bakit nandiyan, pero classified dahil ayaw nilang ipaalam sa kalaban na alam na nila. Bakit? So, let's see. Abangan natin susunod na kabanata. Play. ang AFP ayaw pakampante kaya naman naghihintay sila sa ulat ng Philippine Air Force na nagsasagawa ngayon ng Maritime Patrol o MARPAT gamit ang kanilang air asset para makita kung saan na yung barko. Visuals na lang talaga yung how we would be monitoring its movement. Kaya yung sa maritime patrols na yung nagbibigay ng reports sa status ng location niya and activities. Una nang sinabi ng Philippine Navy na batay sa galaw ng barko, itong Shinku, na erratic o pabago-bago, maaring nga maritime research yung ginagawa nito. Samantala, 3 pang research vessel ng China na unang namataan naman sa Ayungin Shoal o pumasok sa lugar noong April 21. Lumabas na niya ito ng Ayungin Shoal noong April 26 at huling namataan kahapon ng mga otoridad sa Pag-asa Island. Ibig sabihin nito, Monica, lumabas na ang mga nasabing barko sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We're waiting for final reports kung nasa na siya as of the moment. No? So yung latest is pag-asa siya as of yesterday. Sa naunang ulat ng Philippine Navy, walang aktibidad ang mga barko, bagamat naniniwala ang Navy na ito ay nagpapakita na hindi nasisindak ang China sa balikatan exercises kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Amerika. So sa ngayon, Monica, ang ginagawa nga ng AFP, katuwang ang Philippine Coast Guard, ay patuloy nilang minomonitor itong 3 pa na sinasabing huling namataan dyan sa Pag-asa Island na, no? Monica, at itong isa pa na itong Shinku na namataan din dyan banda sa may Visayas na naghulog ng unidentified equipment ay patuloy ding naghihintay ang AFP ng ulat mula sa Philippine Air Force. Samantala kanina nagpaliwanag din, Monica, ang AFP kung bakit hindi sila nagpadala kaagad ng barko ng Philippine Navy doon sa lugar kung saan sinasabing nakita itong barkong Shinku, itong research vessel ng China. Ang paliwanag ng AFP, Monica, ito kasing research vessel dahil civilian ito, hindi nila pwedeng magpadala ng barko ng Navy which is ng Armed Forces of the Philippines, kaya ang kanilang pinadala o humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard which is civilian naman in nature. Dahil ang sinabi nga ng AFP, kapag nagpadala sila doon ng barko ng Navy, ibig sabihin lang nito ay magkakaroon na ng giyera. So ang ginawa ng AFP, nakipag-coordinate sa PCG upang tingnan. Pero ang nabanggit nga ng Navy noong nakaraang araw, Monica, gusto nilang puntahan yung lugar kung saan namataan itong Shinku. Subalit nagkaroon daw ng medyo hindi maganda ang panahon pagpunta nila doon, kaya napilitang bumalik ang barko ng PCG. Yan man ang ating update. Balik sa Monica. Weather talaga. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Zambales.
Whether naging dahilan kung ba't nila na-check. Okay. Sige na lang. But again, mga kutsero, ang nakakatakot kasi dyan, nagbagsak sila ng something na hindi natin alam. Di ba yun na sinabi? Pinakita kanina nagbagsak sila ng equipment. Particular type of equipment. The Chinese, Trinidad said the Philippine Navy is still trying to identify the particular type of equipment the Chinese research vessel, yung binaba nga, 100 miles east of Catanduanes. Hindi ko alam kung ano yung dapat natin maging conclusion dito. But I'm leaning towards something. I'm leaning towards a particular theory o theory. Oo. Pwedeng sila ay nagsurvey ng Benham rice. Pwede yan. Or sila ay pinag-aaralan yung topography nung lugar.